Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba. So ilang mga tagpo sa talambuhay ng mga sahaba. So maganda yung libro na to kasi walang binabanggit dito na petsa. Walang binabanggit dito na petsa. Kinukuha, yung focus dito ay pawang mga aral. Alhamdulillah. At napakaikli nga nung yung mga nakasulat dito. Humahaba lang siya kasi inuugnay natin siya doon sa sirah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakainam nga na pag-aralan yung sirah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na kumbaga pinakamahalagang makukuha natin dito. Malalaman natin kung ano yung mga pinagtiisan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Kaya nga ba naglalakad, napaisip ako yung pananatili ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Shi'bi Abi Talib, kasi umabot na tayo doon sa sira, di ba? Yung pinaligiran sila ng Quraysh. Bawal sila pagbentahan ng pagkain. Kahit pagkain, bawal. Kumain na sila ng dahon sa kanang leather. Dahil sa sobrang gutom. 3 taon yun. Isipin niyo yan. Inisip ko kanina, ilang taon ba nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 62, di ba? Ganun. 5% ng buhay niya nandun sa Shi'bi Abi Talib. So isipin niyo yan, 5% ng buhay mo nandun ka. Tapos yung buong buhay niya, tapos yung buong pagka-propeta niya, di ba 23 years siya naging propeta? Tapos 3 taon yung Shi'bi Abi Talib, nandun siya. Sa 7% nung pagka-propeta niya, 7.66% nung pagka-propeta niya, doon sa Shi'bi Abi Talib. Kaya napakalaking bahagi ng buhay niya nandun. Kaya nga, hinahanap ko ngayon yung mga ayah at mga sura na naipahayag doon sa Shi'bi Abi Talib para makita natin paano sila pinatatag din ni Allah. Alhamdulillah, doon sa ganung kalagayan. Sabay tayo dito kay At-Tufail. Dito sa pagpunta ni At-Tufail, nangyari ito pagkatapos ng Shi'bi Abi Talib. Yung kumbaga natapos na yung embargo, yung pagkubkob ng Quraysh sa Banu Hashim at Banu Muttalib na nagpoprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre sumama na rin sa kanya doon yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumama na sa kanya yung kahit hindi Muslim na mga kamag-anak niya. At pati ibang mga tao. At yun nga, dumating doon si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi na siyang pinuno ng tribo ng Daws, yung tribo ni na Abu Hurairah. Kinausap nga siya ng Quraysh. At sinusulsulan ng Quraysh na huwag makikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang naging tugon ni At-Tufail, fa wallahi ma zalu bi yaqussuna alayya min garaibi akhbarihi. Hindi pala ito yung tugon ni Tufail. Kinukwento pa rin niya kung ano yung nangyari sa pagitan niya at ng Quraysh nang sinalubong siya ng Quraysh doon sa labas pa lang ng Makkah. Sinalubong na siya. Sabi niya, sumpa kay Allah, nananatili silang nagkukwento sa akin ng mga kakaibang mga nangyari. So kumbaga, nagtataka na siya. Bakit ganito na lang ang pagbibigay diin ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit ganun siya kahalaga sa kanilang mga kumbaga ikinukwento o sa kanilang mga ginagawa laban sa kanya? Na nga, sa sobrang pagbibigay diin nila sa mga ginagawa di umano ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naninira sa kanilang relihiyon, ginagawa silang tanga, minumura ang kanilang mga ninuno, pinaghihiwalay yung mag-asawa, magkapatid, mag-ama, mag-ina. So nagtataka na siya.
Kaya ganito nga yung mangyayari madalas kapag ang tao ay nanunulsol. Pero ang makakabatid lang nito na may kakaiba, yung matalino. Yung tanga, maniniwala lang yun basta-basta. O lalo na yung kung yung tao na yun, yung kinukwentuhan, ay mayroong katulad na interest nung naninira o nung nagkukwento, nung nagsusulsol. Maniniwala siya talaga agad. Pero matalino nga siya to fail. So nagtataka siya sa mga kinukwento ng Quraysh. وَيُخَوِّفُونَنِي عَلَى نَفْسِي وَقَوْمِي بِأَجَائِبِ أَفْعَالِهِ. Tinatakot daw siya ng Quraysh at maging ang kanyang bayan sa mga kakaiba di umano na ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ajma'tu amri ala alla aqtariba minhu. Pero nga, gayon pa man, nagdesisyon si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi na hindi lalapit, ultimo lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya gagawin. Naisip niya lang yun, ayun ang gagawin niya. Hindi siya talaga lalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matalino rin na choice. Kasi kung totoo yung sinasabi ng Quraysh, di nailigtas niya yung sarili niya. At kung mali naman ang Quraysh, pareho lang. Niligtas niya yung sarili niya. Kaya minsan yung mga babala, papakinggan din natin. Pero dito syempre, yung babala pinakinggan niya. Pero nagtataka rin siya sa paraan ng pagkakalahad ng Quraysh tungkol sa mga ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya bilang pag-iingat na lang, kasi hindi pa naman niya sigurado, di ba? Hindi pa naman siya nakakatiyak. So naisip na lang niya, hindi siya lalapit. Wa alla ukallimahu aw asma'a minhu shay'an. At nagdesisyon siya na hindi nga siya muna makikipag-usap o makikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kahit na ano. Ang mahalaga, napunta siya doon para gawin yung kanyang dapat gawin. Ang mag-hajj o mag-umrah, iba pang mga bagay. Pero the fact na iulat dito, nakakaiba yung mga naririnig niya, senyales na ito na kumbaga nag-iisip si At-Tufail bin Amr at hindi siya basta-basta lang na kumbaga nabubuyo o nasusulsulan ng Quraysh. Walamma gadawtu ila al-masjidi lit-tawafi bil-Ka'bah wat-tabarruki bi asnamiha allati kunna ilayha nahjun wa iyaha nu'addim kashawtu fi udhunay kudna khawfan min an yulamisa sam'i shay'an min qawli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So nga nung pumunta na si At-Tufail bin Amr doon sa masjid sa Kaaba para magtawaf at para kumbaga yung magtabarruk sa kanilang mga rebulto na nakapaligid doon sa Kaaba, na maglalaan siya ng mga pagsamba o mga pag-alay, pagdakila, paghingi ng biyaya doon sa mga rebulto. Nang pumasok daw siya doon, sabi niya, hasyawtu fi adanay kotonan pala ito. Naglagay daw siya ng bulak sa kanyang tenga. Khawfan min an yulami sa sam'i shay'un min qawli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, natatakot pa rin siya kasi baka nga totoo yung sinasabi ng Quraysh. At alam naman natin, ilalagay natin ito sa konteksto. Ang relihiyon ng mga Arabo, relihiyon ng mga pamahiin, relihiyon ng mga kababalaghan, relihiyon ng mga sabi-sabi. So yun, bilang pag-iingat na rin, although nagtataka na siya, pero nag-iingat pa rin siya, nilagyan niya raw ng bulak yung kanyang tenga. Nang sa gayon ay hindi niya maririnig ang alinman sa sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasadya man niya o hindi niya sinasadya. Pero nga, nung nandun na siya sa Kaaba, nagtatawaf. Papasok na siya dun nga sa masjid, nakapasok na siya dun sa masjid.
lakinni ma in dakhaltul masjida hatta wajadtuhu qa'iman yusalli indal Ka'bah salatun gairah salatina. Pero nung pagpasok ni At-Tufail bin Amr sa may Kaaba para simulan yung kanyang tawaf, natagpuan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakatayo doon malapit sa Kaaba, at siya ay nagsasagawa ng sala na hindi katulad ng kanilang sala. So mula nung una pang panahon, bago pa ang Islam, ang pagdarasal sa ganitong paraan, bukod pa sa dua, sala talaga yung tawag nila. Yung nakaharap ka sa isang rebulto, halimbawa, at gumagawa ka ng mga gawaing pagsamba doon, nakaluhod, nagro-rosaryo halimbawa, ang tawag nila talaga din doon ay sala. So nakita raw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sala na hindi katulad ng sala nila. Kakaiba nga ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'abbadu ibadatun ghayra ibadatina. At sumasamba siya sa paraan na kakaiba sa paraan ng pagsamba namin, sabi ni Tufail bin Amr. Fa'asarani mandaruhu. Pero yung pagiging kakaiba na ito, na nakita niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sala na kakaiba, paraan ng pagsamba na kakaiba, sa maaring sa panahon nga na ito, kailan ba ginawang obligado ang sala? Sa kumbaga, sa ikasampu na taon ng Be'tha. Kasi itong nangyari na ito, pagkatapos ng mga ika-9 ito na taon. Ibig sabihin, yung sala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yun, actually, although yung 5 sala, doon na sa Isra wal Mi'raj naging wajib, pero yung paraan ng sala nila, yun na rin yun. May pagtayo, may ruku, may sujud, may pag-upo. Ganun na rin siya ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Dahil nga sa kabila ng pagiging kakaiba nito, kakaiba nga kasi nga, ang pagsamba ng Quraysh actually, katulad ng inilarawan sa Quran, bukaan wa tasfiha, ang kanilang pagsamba, pag-iyak at pagpalakpak. Wapalakpak yung Quraysh sa kanilang pagsamba. Parang Katoliko ngayon, born again, El Shaddai, gano'n sila sumamba. Sa harap o sa paligid ng kanilang mga rebulto. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam walang ginagawa na gano'n. Wala siyang ginagawang pagkanta. Wala siyang ginagawang pagsayaw. Nakatulad ng ginagawa nila. Wala siyang anumang hawak na kahit na ano. Kasi yung ibang mga pagano, kapag sumasamba sila, tingnan ninyo yung mga Hindu. Halimbawa, may hawak silang bulaklak, may hawak na parang rosaryo, at iba't-iba pa. Walang ganon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita niya nakakaiba nga. Pero namangha daw siya. Namangha siya sa kanyang nakikita. Namangha siya sa kanyang nakikita. Dito makikita natin sa banila. Ang tinakpan ni At-Tufail bin Amr yung tenga niya. Pero nakalimutan niyang takpan yung mata niya. Kumbaga nakita niya yung isang sulyap sa katotohanan sa pamagitan ng kanyang mata. Maaaring hindi niya maririnig, pero nakita niya at nagsimula pa rin siya na mamangha. Wahazzatni ibadatuhu wa wajadtu nafsi adnu minhu. So namangha daw siya sa nakita niya at kumbaga naantig siya sa kanyang nakikita. Parang napakataimtim nga ng sala. Kung ihahambing sa iba pang mga gawaing pagsamba, napakataimtim. Actually, iba pang mga relihiyon, may sujud din . Bukod dun sa mga Orthodox na mga Kristiyano, halimbawa yung mga Kristiyano sa Syria at sa iba pang lugar, meron silang ruku at meron ding sujud. Katulad lang din ng mga Muslim. Kasi yun din yung paraan ng sala ni Propeta Isa, di ba? Alayhis salam, nababanggit sa Biblia. Nagsusujud din siya, si Isa alayhis salam. Kaya ginagawa rin yun ng mga Eastern Orthodox na mga Kristiyano. Kaya makikita kayo minsan, babae, hindi naman nakahijab, pero may ruku, may sujud sa kanyang pagsasala o pagdarasal. Kasi bakasyon ng orihinal na relihiyon ni Isa alayhis salam. Yung Katolisismo ngayon at ang lahat ng relihiyon na lumitaw mula sa Katolisismo, Protestantismo,
born again, Anglican, lahat yun ang galing yun sa mga Romano. Kaya malayong-malayo sila doon sa Orthodox na kahit papaano ay mayroong bakas ng relihiyon ni Isa alayhis salam. So siya daw ay naantig na napaka-time-team ng pagdarasal na yon. Kahit pala sa mga Buddhist, diba? Sa mga Buddhist, meron din silang pagsujud. Kasi yung mga Buddhist, pagka may ginagawa silang ganon, may bilang yun eh. Sabay-sabay yun sila, parang may choreography. Para lang silang nagsasayaw sa showtime. Pero hindi katulad ng sala na maaaring may bilang din, pero hindi katulad nun na para na silang nagsasayaw. So naantig daw siya. At hindi niya napapansin, palapit na siya ng palapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palapit na siya ng palapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga, shay'an fa shay'an, ala gayri kasdin minni, hatta asbahtu kariban minhu. So dahan-dahan daw siya. Adnu minhu shay'an fa shay'an. Kung ba palapit siya ng palapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya naririnig. Kasi naglagay na siya ng bulak sa kanyang tenga. Actually, sa ibang ulat, yung bulak na yun na inilagay niya sa intensyon na hindi siya maapektuhan ng anumang sihir o ng salamangka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yun ang kinukwento sa kanya ng Quraysh. Yun ang kinukwento sa kanya ng Quraysh. Pero nga, ang mali niya, yun nga, kumbaga, hindi niya tinakpan yung mata niya. Ang katotohanan, hindi lang ito bagay na pumapasok sa tao sa pamagitan ng tenga. Padadaanin ito ni Allah sa pamagitan ng iyong paningin. Siyempre sa pamagitan ng puso ng tao. Ano man ang itakip ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi sa kanyang tenga, walang talab. Kasi yung mata niya, dun pinadaan ni Allah na makita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So palapit daw siya ng palapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi naman niya sinasadya. Kumbaga, nakita na lang niya yung sarili niya, nagulat na lang siya, malapit na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aballah illa an yasila ila sam'i ba'du mimma yakul. Yan nga, tumanggi daw si Allah na hindi niya marinig ang kahit ilan lamang sa mga sinasabi o nire-recite ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagre-recite siya nung panahon na yon sa sala. Fasami'tu kalaman hasanan, at ang narinig niya nga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi malapit na siya masyado eh. Maring nandun pa rin yung bulak, pero malapit na siya masyado kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya naririnig na rin niya ang ilan sa mga sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at wala raw siyang narinig liban na lamang sa mabuti na pananalita. Kaya ang pinakamainam talaga sa da'wa, Quran. Kaya yung mga tao na nagpapakalulong sa Biblia, nagkakamali sila ng malaking pagkakamali. Na maakit nila mga tao patungo sa Islam sa pamagitan ng Biblia. Samantalang tayo ay pinakamarapat na nangangaral sa mga tao sa pamagitan ng salita ni Allah. At nung naririnig niya na yun, wakultu fi nafsi, nasabi na lang niya sa kanyang sarili, takalat ka umok, ya Tufail. Ito yung expression nila. Kumbaga, takalat ka, umok, ibig sabihin, mamatay ka nawa at mawalan nawa ng anak ang nanay mo. Parang mura, di ba? Pero expression nila yun. Kaya nga, dito sa Pilipinas nakakapagtaka, bakit yung mga Pilipino ngayon parang masyadong balat sibuyas. Pag naririnig nila yung gago, tarantado, tanga, masyadong balat sibuyas yung mga Pilipino ngayon. Hindi ko maintindihan. Samantalang nung unang panahon, naging yun eh. Kumbaga, expression yun na walang problema. Manood ka ng mga pelikula ni Dolphy o yung mga sinaunang pelikula. Nababanggit nila yung mga bagay na yun. Pero ngayon lang naging balat sibuyas yung mga tao. Estudyante, bawal mo na paluin. Yung anak mo, pag pinalo mo, yung anak mo pwede magreklamo sa pulis.
Violence against women and their children. kulong ka kagad. Child abuse. Pero sila sa yung punyeta ang daming daming di nakakaalam. Punyeta daw mura. Tatanungin, ba't ba pagkakaalam mo sa punyeta? Yung punyeta daw, galing daw salitang puta. Actually, hindi Hindi galing sa puta ang punyeta. Ito ang punyo. Ang punyeta, maliit na punyo. Maliit na kamao. Yan ibig sabihin ng punyeta. Kaya nga sino ba yung madalas? Si Antonio Luna, di ba? Napanood niyo na ba yun? Si Antonio Luna, madalas yung expression yung punyeta. Walang masama sinasabi niya. Mga expression talaga ng mga Kastila. Punyeta. Pero hindi yun, mas okay na nga yun Mas okay magsabi ng punyeta kaysa magsabi ng iho de puta. Iba yun. Iho de puta, yun yung sa English, yung son of a bitch. Sa atin, yung nanay, sa nanay nakaugnay, putang ina. Pero punyeta, walang napaka-neutral niya. Etong mga Arabo, mas matindi sila. Sakalat ka umuk. Mawala ka man nawa, mamatay ka nawa at mawalan ng anak ang nanay mo. Pero baliwala sa kanila to. Sabi niya, takalat ka umuk, ya to fail. Kumbaga parang sinasabi niya, punyeta ka to fail, parang ganun, putragis, at iba't iba pang mga expression sa Tagalog. Innaka, larajulun labibon syairun. Tunay na ikaw ay lalaki na labib at syair. Ikaw ay lalaki na matalino at makata. Dalawang kumbaga, katangian na binanggit niya tungkol sa kanyang sarili na totoo naman. Siya ay matalino, nakikilala siya sa pagiging matalino, at siya nga ay makata. Ngayon balikan natin itong labib. Yung labib, ito yung tinutukoy doon sa mga aya, la ayatin li ulil albab. Diba ilang aya yun sa Quran? Yung ulul albab, ang lub na tinutukoy, actually iba ito sa Wala siyang direktang translation sa sa English, yung lib o yung lub. Yung labib nga. Yung kasi, yung akal, kumbaga talino yun na ginagamitan ng utak. Pero ang lib, talino ito na nanggagaling sa hindi malaman kung saan nanggaling. Hindi siya katulad ng akal o ng intellect o talino ng tao. Hindi sinasabi na ang mga aya na ito ay aya para sa mga matatalino o para sa mga marurunong. Hindi. La ayatin li ulil albab. Kumbaga, ang Islam para maunawaan ninuman, kailangan niya ng mas mataas na antas na talino. Hindi ito para sa kung sino-sino lang. Hindi ito para sa kung sino-sino lang. Kaya nga, kung magdadakwa kayo, huwag kayong masisiraan ng loob kung kaunti lang magmumuslim. Kasi bihira lang talaga makakaintindi ng Islam o magkakagusto sa relihiyon na ito. Yung mga ulul albab lang. Sila lang. Ngayon, kaya ito yung dahilan kung bakit maraming nagsisyahada, pero kaunti lang talaga yung totoong nagmumuslim. Kasi yung tunay na mananatili sa Islam, yung may lib. At actually, itong salita na ito, meron din sa Hebrew. Meron din sa Lumang Tipan. Meron din sa Lumang Tipan. At kakaiba nga ito na konsepto. Hindi ito katulad ng kung paano natin inuunawa yung intellect o yung akal, talino sa makabagong panahon. Sa kultura natin ngayon. Kasi ang Pilipinas, westernized naman tayo talaga Yung ating vocabulary, yung ating salita, western ang structure nito. Western. Although may Tagalog na pagdating ni Legazpi sa Maynila. Pero yung ating, kumbaga, values, Western. Galing sa mga Kastila at mga Amerikano. Kaya itong lib, wala sa atin. Kumbaga, sa atin. Pero sa mga Arabo, naintindihan nila kung ano itong tinatawag na lib. Kaya nga, labib. Mas mataas siya kaysa sa akil o akil. O doon sa daki. Wa ma yakfa alayka
Al-hasanu minal kabih. Sasabi ni Tufail sa kanyang sarili, ikaw ay matalino at isang makata at hindi nalilingid sa iyo ang pinagkaiba ng maganda sa pangit. Kasi mga makata, alam nila kung ano yung pangit na salita at magandang salita. Famayam na uka an tasma'a minar rajuli mayakul. Kaya ano ba ang pumipigil sa iyo na tuluyan ng pakinggan ang sinasabi o yung binabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung lalaki, kasi hindi pa naman niya kinikilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na ito. Fa in kana alladhi ya'ti bihi hasanan kabiltahu. Na kung mabuti ang sinasabi ng tao na ito, ba't di mo tanggapin? Wa in kana kabihan taraktahu. At kung hindi mo naman, okay, kung pangit, pwede mo naman itong iwan, insha'Allah. So yun yung sinasabi niya sa kanyang sarili. Actually, yung pakikipag-usap sa sarili. Normal naman sa tao yun eh. Normal sa tao. Yung nakikipag-usap sa sarili niya, lalo na kung nagmumuni-muni siya sa mga bagay-bagay. Di ba? Pero sa ilon, di na normal yun eh. Normal. Meron nga sa psychology, may tinatawag silang yung matawag doon, kalimutan. Hindi ko maalala, second man o third man. Yung mga tao raw na nasa bingit ng kamatayan. Diba, nandun sila sa isang liblib na lugar. Mag-isa lang sila sa mahabang panahon na. Kumbaga, pakiramdam na nila, pero silang kasama na tumutulong sa kanila na malampasan yung mga pagsubok. Alam mo, merong mataas na akyatin, nahulog siya mula sa bundok, nahulog siya sa bangin. Habang umakit daw siya, nararamdaman niya parang may umakit din na iba kasama niya. Kumbaga, natural na, kumbaga yung tao kasi naghahanap ng companionship. At ganito rin yung tao mag-isa. Kinakausap niya yung kanyang sarili. Kinakausap niya yung kanyang sarili. Parang konsensya din, di ba? Yung konsensya ng tao, nakikipag-usap yun palagi sa kanyang sarili. Kung tama ba yun o mali. Kaya ngayon commercial lang safeguard, di ba? Nalala niyo yun? Commercial lang safeguard. Meron nang bibilhin na sabon yung nanay. Tapos may biglang lilitaw na parang kaluluwa kamukha niya. So, konsensya. Konsensya siya na wag bibili ng ibang sabon, liban na lang sa safeguard. So, parang ganun. Summa makantu hatta insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baytihi fatabi'tuhu. Yung nanatili siya doon hanggang sa umalis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umuwi na sa kanyang bahay. Pero sumunod pa rin sa kanya si At-Tufail. Hatta idha dakhala darahu dakhaltu alayhi. At nang pumasok na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bahay, sumunod na nga rin sa kanya si At-Tufail. At pumasok na rin siya doon sa bahay. Kumatok na siya at nakipag-usap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pribado. So ginawa niyo yun kasi alam naman natin, di ba? Bantay sarado ng Quraysh. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandun na naman si Abu Lahab sa likod niya. So ginusto na lang niya nakausapin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sarilinan doon sa loob ng bahay niya. Alhamdulillah. So ito naman yung yung matatalakay na natin next week. Inshallah, yung kinausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung paanong nagdawa sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.